Pagka po overvote, ang vote doon sa mismong posisyon, 13 sa halip na 12, ang mangyayari po, hindi bibilangin ang boto doon sa posisyon na yon dahil nag-overvote, pero bibilangin pa rin po yung mismong boto sa ibang posisyon na hindi naman apektado o hindi nagkaroon ng overvoting. Ang problema kasi dito, George Garcia, palsipigado yung mga makina. Ang pinag-usapan, isi-shade yung bilog na hugis itlog. Isi-shade, ha? Hindi i-ekis, hindi guguhitan, hindi lalagyan ng tuldok. Kahit alin ho doon, base doon sa isinagawang testing kahapon ng PPCRB, binabasa ng makina. Paano ho ba yan? Paano pagka nadumihan lang yung balota, di babasahin na ng makina yon. At ang matindi ho dito, 13 ang sinubukang i-shade ng PPCRB diyan sa testing na yan, binasa pa rin ho ng makina. Kaya napakalaki pa rin ng misteryo mapanggang sa ngayon kung sino ho kaya ang pinipili ng makina kung sakaling 13 ang binoto ng butanteng nag-shade ng mga bilog na yan ng huhugis itlog. Yan ang nga ho ba sinasabi natin. Ang tagal na ho nating sinasabi dito sa PH Update na dapat ho talaga magkaroon ng manual counting. Hayaan ho natin yung mabilisang botohan. Importante pa rin ho na makita ng ating mga kababayan na nabibilang yung kanilang mga boto. Hindi pagka pinasok sa makina yung kanilang mga balota, hindi na natin malaman kung paano bibilangin yan. Iba pa rin ho yung merong tarahan kung tawagin, yung guhit-guhit tapos nagbabakod-bakod na gano'n, di ba? Iba pa rin yun. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Huwag na ho kayong mahiya. Yan hong libre lang ho yan. Dito sa administrasyon na to, yan lang ho ang naging maganda ang subscription kay PH Update. Libre lang ho yan. Click nyo lang yung subscribe button. Magna 900,000 subscriber na tayo. Tapos na ho ang usapan. Ika nga. Yun lang naman eh. Diba? Click, subscribe, subscribe, subscribe. Yun lang ho. Eto na ho. Bago yan mga kababayan, huwag nyo kalimutan siyang like at siyang subscribe. Eto, rekta ho tayo dito kay itong si Tambaluslos, nagmamakaawa na ho siya kasama itong si Boy Ngiwi, itong si Dong Gonzales. Ngumingiwi din kasi ito eh. Sa ano bang tinatakbuhan ngayon yung si Dong Gonzales? Balita natin, yung anak daw ho niya matatalo nung anak nitong si Tumang. Anak ko, yari ka dyan. Pagka naging congressman yung anak ni Tumang, may kalalagyan ka, Dong Gonzales. Yan ang sigurado dyan. Yan ang sigurado dyan. May kalalagyan kayo. Hindi tayo nakikialam sa local politics. Pero itong si Dong Gonzales, masyado na nag-coops dyan sa House of Representatives. Kaya pati siya dadamay, di ba? O yan. Pagka naging congressman, ang anak nitong si former Mexico Pampanga Mayor Tumang, may kalalagyan niya mga Gonzales na yan, panigurado. Panoorin nun natin. Itong si Tambaluslos, ang best friend ni Dong Gonzales. We really need to put an extra effort for our Allianza candidates. As I've said in a number of our gatherings here, we have to vote straight Allianza. We really have to go that extra mile for them. And kailangan daw ng extra mile para sa Allianza kasi excited na ho siyang maging presidente ng Vice President ng Pilipinas. Yaang si Martin Tambaluslos Romualdez. Excited na ho siya. We really need to vote Allianza candidate straight. Yan trip ng mga yan. Kung ano man ang lumabas sa bunganga niyang si Tambaluslos, yun ho ang kabaligtaran na dapat nating gawin. Pagka sinabi niya kailangan botohan ng diretso yung alyansa, dapat walang iboboto ni isa sa mga kandidato na yan. Ay naku, yari ho tayo, mga perwisyo yung mga taga-alyansa. And that's why we're also here. We really need to put an extra effort. Kaya na nga mga kababayan, yan ang paalala ng pinakamalaking crocodile dyan sa House of Representatives sa mga botante ngayong papalapit na eleksyon. Kailangan daw botohan ang mga kandidato nitong si Marcos Jr., yung alyansa ng mga mambubudol. Mga kababayan, malapit na lang ho, konting push na lang.
magtulong-tulong na ho tayo para itulak ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino ba naman ho tayo dito sa internet, ika nga? Yan si Tambaluslos, merong akap, merong may impluwensya, kapatid ay pinsan presidente. Diba? Marami ho silang makinarya. Pero pag nagtulong-tulong ho tayo dito, mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung inaakala nilang imposible, maisa sa katuparan ho natin para sa ikabubuti ng ating bansa. Iboto ho natin. Yan si Doc Marites Mata, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Rodante Marcoleta, Atty. Jimmy Bondoc, Pastor Apollo Kibuloy, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Philip Salvador, Senator Christopher Bongo, Attorney Raul Lambino, Attorney JB Hinlo, puro abogado nga ho yan eh. O yung sa kabila, puro mga magnanakaw. Nakanantokwa. Yung amo nila magnanakaw, kaya wala ho kayo. Kung yung puno nila magnanakaw, yung mga magiging tauhan yan, puro magnanakaw din. Yun ang sinasabi natin dito, kaya wag niyo suportahan yung alyansa na yan. Sabihin niyo sa inyong mga kamag-anak, kahit idol pa nila si Pacquiao na makipag-boxing, wag nila iboto. Kahit nanonood pa sila ng Bulaga, wag nilang iboto yan si Tito Soto. Kahit nabudol sila Jack Keping Lacson, wag nilang iboto. Mga perwisyo ho yan sa gobyerno. Tandaan nyo, magkakanda gurguran na lang yung mga yan. Magsisitandaan at magkakanda gurgur na lang ho yung mga yan. Wala pa rin hong maiambag sa sambayan ng Pilipino yung mga individual na nabanggit natin na yan. Si Lacson, si Soto, sino pa? Si Pacquiao, si Tolentino, si Revilla. Puputi na lang ho, mga burnik ng mga yan. Wala pa ho silang maiaambag sa sambayan ng Pilipino. Yan ang sigurado natin dyan. Tumanda na, pumuti na lang ang buhok ni Soto sa Senado. Ano ho bang naiambag ng mama na yan? Malibaan doon sa overpriced na new Senate building. Anong nagawa ni Ping Lacson sa Pilipinas? Wala ho. Diba? Ganun lang naman ho. Pero kung talagang pinagpipilitan nyo sila, diba? Kung talagang gusto nyo silang boto, nasa sa inyo yan. Tumanda na nga lang ho sila sa paghawak sa mga matataas na posisyon sa pamahalaan. Wala pa ho silang naiaambag. Matakin nyo yon, si Soto. Yung mandatory drug testing sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan, kesyo money-making scheme lang daw. Anak ng toko, hawak nung mga yon, yung mga tsuper na yon, buhay na mga mananakay. Walang yaka, gusto mo lang makuha ang boto ng mga driver, kesyo money-making scheme. Luko-luko talaga tong Soto na to. Kahit kailan, hindi. Tumanda na lang ng pagkasenador, di natin sa bagay, balingbing yan, di natin malaman kung saan babaling. Pupunta sa Duterte, pupunta sa ganito, pupunta sa ganyan. For sure, walang prinsipyo at paninindigan. Pero itong ating mga kandidato natin na to, sigurado, wala ho tayong talo dyan. Ngayon kung talagang pinagpipilitan pa yung Lacson at Soto na yan, ako, hindi pa handa ang Pilipinas sa susunod na chapter, dun sa susunod na step, yung sa tunay na pagbabago. Mga yan mga puro putak lang ng putak sa Senado yung mga wala naman na iaambag. Pag nagsalita, akala mo talagang biyasang-biyasa sa pagbalangkas ng batas. Biyasang-biyasa sa pagwaldas ng pera na sambayan ng Pilipino. Nakita nyo ho ba yung new Senate building? Legacy ho yun nitong si Ping Lacson. Overpriced. Habang sandamuka lang nagugutom na Pilipino, ang inaatupag nila yung kapritsyo nilang new Senate building. Sana pagka naupo itong 10 na to, siya sa atin na maigi. Kung talaga bang sana nagsipon tayong mga pondo na yan dyan sa new Senate building, walang nga talaga yung Lacson na yan, perwisyo sa sambayan ng Pilipino. Pakinggan natin to, itong pagpapaliwanag nitong si Boy George. Comelec Chairman George Erwin Garcia. Good morning, sir. Good umaga po, Ma'am Chu. Sa mga kasamahan natin, maraming salamat lagi sa pagsubaybay sa Comelec at kahit paano nare-report po yung mga informasyon, mga dapat malaman ng mga lalo na po kanilang mga gagawin, ng mga karapatan, obligasyon, ano mga dapat iwasan sa pagdating po ng ating pong halalan. And with that, not unless the chairman has an opening remarks other than introduction, I will just ask him if he has anything he wants to first discuss with us. Salamat po. Kanina lamang po, madaling araw, base sa initial na nabigay ko na sa iba na na-report natin, na meron po nasusunog na isang polling place dyan sa isang barangay sa Bangged Abra
na kung saan 70% ng polling place ay natupok po ng apoy kanina po madaling araw lang yan. 70%. Inaalam pa po ang kadahilanan ng sunog. Baka baka matatalo yung Baka matatalo yung kandidato ng administrasyon kaya biglang merong nasunog dyan sa Banggi na yan. Ay dyan sa Abra, no? Ganyan ho yan, strategy ho ng mga walang hiyayan, di ba? Ganyan lang ho yan, mga kababayan. Kung yan man po ay intentional na ginawa dahil malapit ang halalan, isa lang pong polling place ang involved na yan dyan sa Abra. And therefore, para sa kaalaman ng lahat, natawagan na po natin ang ating local COMELEC, hindi po tayo lilipat ng polling place. Kung inaasahan ng kung sino man na may kagagawan at kung yan man ay intentional, hindi pa naman tayo nagbibigay ng pinala konklusyon tungkol sa bagay na yan, hindi po namin ililipat ang polling place. Kaya si Hodang nasunog ang buong kabuuan ng eskwelahan, magtatayo kami ng makeshift doon sa lugar na yan. Ngayon po, meron pong natiran 20 classrooms na pwede pong paglagyan pa ng lugar kung saan boboto yung mga tao po natin. Total naman, isang presinto lang naman po ang involved na yan. Although that particular single precinct may be critical and crucial sa kahit na anong posisyon na involved doon po sa buong probinsya. Kung kaya yung mga kababayan po natin dyan, huwag po kayo mag-alala, dyan pa rin po kayo boboto sa eskwelahan po na yan. Kung kinakailangan nga po maglagay kami ng makeshift, gagawin po natin yan. Meron din po isang bayan dyan sa Zamboanga, Sibugay. Nagkakaroon ngayon ng putukan ang Armed Forces of the Philippines at mga elemento, yung mga rebelding grupo. Kung kaya po yung pagdala ng machine para sa final testing and sealing ay medyo pinahinto po muna natin upang hindi po ito magkaroon ng problema o baka po kasi kung ano pa mangyari. So, pinahold po muna natin kahit yung pagkukonduct ng final testing and sealing. Incidentally, yung sa Abra, hindi pa rin po nagko-conduct ng final testing and sealing doon sa eksaktong lugar na nasusunog. Kaya okay lang din po yun. Hopefully by tomorrow, makonduct natin ang final testing and sealing dyan sa mismong presinto na yan. Although, ang sinabi po namin sa ating local COMELEC, kung gusto nila, pwede nilang gawin ang final testing and sealing kahit hindi doon sa barangay, kung hindi doon na mismo sa bayan. Pwede naman pong gawin ang FTS na tinatawag sa bayan basta present ang mga citizens armed, watchers, kung yung mga tao ng mga kandidato para nasasaksihan nila yung pagkoconduct ng final testing and sealing. Kahapon lang po, Ma'am Itchu, meron po kasing lumabas sa isang panayam patungkol sa allegedly ay sobra ang binoto, nag-overvote, yan na. pero nabilang pa rin ng makina. Gusto ko lang po ipaliwanag yung bagay na yan para po hindi po ito lumabas na misinformation, disinformation o fake news. Nagpapasalamat po tayo doon sa butihing gumawa po noon sapagkat at least na-highlight po yung mga ilang bagay na gusto nating ma-highlight. Number 1, pag boboboto tayo dapat shading. Hindi linya, hindi drawing, hindi po square, shading ng bilog sa loob. Ang gusto nga po natin, dapat po kompleto ang pag-shade sa loob ng bilog na yan. Dapat po kompleto. Ngayon, ang sabi po natin, kapag po undervote, o ibig sabihin sa halip na 12 sa senador o doon sa ibang posisyon, ang binoto ay less than 12, bibilangin ang balota, ang posisyon, at walang effect sa kabuuan ng balota. Pagka po overvote, ang vote doon sa mismong posisyon, 13 sa halip na 12, ang mangyayari po, hindi bibilangin ang boto doon sa posisyon na yon dahil nag-overvote, pero bibilangin pa rin po yung mismong boto sa ibang posisyon na hindi naman apektado o hindi nagkaroon ng overvoting. Yun ang problema natin, Brad. Yun ang problema natin dito. Di ba? Ang pinag-usapan, pagka overvoting, nagbumoto ng 13, 15 o 20 pa yung binoto na yan, dapat hindi bibilangin. Ang problema nga doon sa PPCRB, nagkaroon ng parang testing dyan sa mga makina, bumoto ng 13, binilang pa rin. Hindi mo naman, wala ka naman pinapaliwanag doon sa insidente. Sinasabi mo lang sa amin yung rules ng makina na hindi naman sinusunod ng makina. Pambihira. So, in summary, basta undervote, kulang ang boto, okay lang.
Basta overvote, hindi po bibilangin. Pag tuldok lang, hindi po pinuno ng shade yung mismong bilog, mabibilang po yan. Bakit? Sapagkat ang ating pong shading percentage ngayon, yung threshold na tinatawag ay 15% lamang, pinakamababa sa kasaysayan natin ng automated election simula dahil po maganda ang ating scanner. Dahil po pinapakita nito na kahit na maliit na tuldok lang, yan po ay babasahin na para hindi na disenfranchise ang mga kababayan natin. Subalit, kahit ganito natin ang ating palibutin sa mga kababayan natin, i-shade nyo na po ng buo ang bilog. Wag lang pong tuldok. Total, kakapiraso na lang naman po yan. Ngayon, kahapon po may naipakita na larawan ng picture sa social media, yung larawan ng mismong balota na na-accomplish po doon sa Davao. Para daw po patunayan na nag-overvote and yet may resibo pa rin na na-produce na nangangahulugan binilang ang boto kahit daw po overvote. Nakuha po namin, nakita po natin yung mismong picture na yan at ito po ay ating pong kung ano po yung ginawa sa balota, ay ito po yung ginawa natin dito sa isang sample ballot po ito. Hindi po ito original na balota. Yung pong ginamit kahapon, original. Pero para lang po ipakita natin, ito po yung eksaktong ginawa. Pamaya po, papahiram ko to sa inyo. So, ito po yung hindi dapat gawin natin pag boboto. Kaya po nagpapasalamat kami na ini-highlight po ito kahapon. Dapat po, hindi linya, hindi guhit, hindi star, hindi square, kung hindi dapat shading. Yun po ang bili natin. Huwag po kayo magdodrawing ng kahit ano. Pag po nagsulat kayo ng kahit ano dyan, yan po ay pwedeng maging mark ballot at pwede pong makasuhan yung mismong botante. Kasi minarkahan niya ang kanyang balota at yan po ay kontra senyales na tinatawag. Wala po dapat isusulat sa balota sapagkat yan po pwedeng ma-identify kung sino ang bumoto. Tingnan niyo po. Pag tinignan niyo po, yung unang dalawa, merong linyang makapal. Pagkatapos merong isang linyang nakatagilid doon sa number 5. At pagkatapos nagawa po ng star doon sa number 8. Dito naman po sa number 16, nagtuldok lang. Tuldok lang. Okay po. At dito po sa number 20, isang linya na naman sa gitna. Pagkatapos isang linya sa 22 ng pahaba na naman. At naglagay po sa number 24 ng square sa labas ng bilog. Inuulit ko po, square sa labas ng bilog. At pagkatapos, meron na naman po linya sa 29, sa 32 po, although maaaring iba yung number doon sa original po sa 32, naglagay na naman po ng star. Dito po naman, naglagay ng X sa number 36. At doon sa number 40 at 41, naglagay ng makapal muli na linya. Doon po sa number 50 dito, number 66, doon sa balota na pinakita kahapon, naglagay po ng square. Okay po. Pag binilang niyo po lahat yan, 14 talaga. Okay po, 14. Okay, isa-isahin po natin. Yung 1 and 2, bibilangin ba yan? Bibilangin po yan. Kasi na-cover yung mismong bilog ng number 1 at number 2. So, 2 pong boto ka agad dyan. Okay po. Itong number 5, yung linya na yon, yung pagkakalinyang pong yon, alam niyo po, yung maliit na tuldok, that's already 20%. Okay. Therefore, yung linyang yan, bibilangin din po yan. Okay po. So, pero hindi natin advise, again, na maglinya. Shading po tayo. Napakaliwanag po ng instruction na shading sa taas. Hindi. Ang problema dito, wala nang campaign, kagaya nung mga nakalipas na Comelec, di ba? Alam ko, sex bomb pa nga yung ginawa nilang commercial doon, di ba? Sa TV, merong ganon, merong pinapaalalahanan yung mga kababayan natin. Ngayon, wala tayong nakikitang ganon. Wala na bang pondo ang Comelec para sa mga ganong klaseng patalastas para makita ng mga kababayan natin na dapat bibilugan, hindi guguhitan, hindi ekisan, di ba? Yun ang problema ho natin dito. Tuloy. So kung sakali lang ilinya, bibilangin pa rin po yan. Tingnan niyo po yung star. Yung star na nilagay, eksakto po yung size na naandun sa kanyang ginawa. Yan din po yung star na halos ginawa doon, bibilangin po yan kasi natamaan po yung pinakaloob ng bilog. Okay po. Tingnan niyo po yan, pati po yung linya muli. Ito pong number 24. Yan po ang contentious. Naglagay po ng square outside ng bilog. Yan po ba ay boto? Sagot, hindi po boto yan. Bakit hindi po boto? Kasi wala po ang pag-shade sa loob. Wala pong tumama sa loob.
Pag pinag-isipan niyo po ito po ay marka to identify the ballot na bawal. Therefore, yung po sinasabing 14 ang binoto, hindi po. 12 lang ang binoto sapagkat itong square, hindi po ito boto. Saka hindi binilang. Opo, hindi po ito binilang. Ito po ay marka lang, hindi po ito boto. O, in the same manner, yung pong number 50 dito, number 66 doon sa balotang ginamit po niya, yung po ay hindi binilang sapagkat wala pong boto yan. Kaya po, with all due respect, hindi po sanang masabi na 14 ang binoto niya o binoto ko. Ang dapat pong masabi, 12 ang binoto ko, 2 doon at may 2 ako na marka na ginawa. Kaya po, 14 ang sinabi. Ang ibig sabihin po ng, ilan ang binoto mo? 12. Ibig sabihin nyo, 12 ang na-shade mo. 12 ang nalagyan mo yung bilog. Pero kung hindi mo nalagyan ng bilog ng kahit na ano sa loob, yan po ay hindi po boto. Yung X tsaka star. Yung X po tsaka star, natamaan po yung loob eh. Okay. And therefore, boto po yun. Kasi isang dot lang. Kasi po ang sinasabi natin, kahit magbilog ka sa labas, o ang pagkakabilog o pagkakashade mo ay lumabas sa bilog, bibilangin po yan ng balota. Kita niyo po yung tuldok. Bakit pa tayo naglagay ng bilog na kahit pala hindi siya bilog, bibilangin din ng ano? Bakit hindi na lang natin guhitan ng pangalan? O bakit hindi na lang X? Bakit bilog pa? Pinapagulo nyo eh. Ang ganda na ng natatandaan ng mga kababayan natin na bilog, guhita, i-shade yung bilog na hugis itlog. Yun ang pinag-usapan. Ngayon kahit tuldok, kahit kung ano-anong nalagyan ng kulangot yan, bibilangin pa rin ng ng makina. Ito talaga si Chairman George Garcia. Kahit tayo kung magkomento sa mga sinasabi mo, sir, medyo falsifikado talaga sa totoo lang. Gusto lang ang atin dito, hindi para siraan ang COMELEC o siya kung ano pa mang kadahilanan. Ang gusto natin dito, mabilang ng tama ang boto ng mga botante. Yun. Magkaroon ng parehas na laban yung mga kandidato na napakalakas naman nila sa mga mga napupuntahan nilang lugar. Sinasabi ng mga tao, sinasalubong sila, napakainit ng pagtanggap, iboboto namin kayo. Pero pagdating sa survey, yun lang mga kandidato ni Bangag ang ating paulit-ulit na nakikita. Gayong hindi ganun katindi, hindi sila gusto ng ating mga kababayan dahil pabalik-balik na lang yung mga paulit-ulit na pangalan dyan sa Senado na wala namang nagagawa sa napakahabang panahon na pagpabalik-balik nila dyan sa Senado. Yung tuldok po ay binilang ng balota. Kasi ito po ay 20% na kaagad. So pag binilang nyo po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 po ang binoto sa senador. Kaya po yung makina ay mag-iimprenta ng resibo for 12. Pero kung yung square nilagay sa loob ng bilog, mabibilang po yun. And therefore, makikita po ang resibong lalabas, walang boto sa senador. Kasi sumobra na. Nullified, voided. Walang boto sa senador kasi sobra. Dito po may boto sa senador na nakita sa resibo niya sapagkat 12 talaga ang binoto niya. Hindi po kasama yung square na nasa labas ng bilog. So tama pa rin yung masabi. Tama po. Wala po tayo simula nag-final testing and sealing na kahit isang instance po na nagsubok ang mga teacher mula May 2 hanggang kahapon na mali ang bilang ng boto sa mismong election returns at mismong resibo. Huwag tayo maggagawan dito, George Garcia. Makina yan, nagkakamali yan. Huwag mo sabihin perfecto yung sistema na yan. Sa gusto natin, magkakaroon ng pagkakamali yan. Kahit, namanto ko. Sa gusto nyo kaya ayaw nila magkaroon ng hybrid election. Yung magkaroon ng tarahan, kasabay ng magkaroon ng automated election. Ayaw nilang mangyari yun. Sila dyan sa COMELEC, ayaw nila yun. Sa totoo lang, ayaw nila yun. Una sa lahat, paano na lang pagka hindi nagtali, edi ulitin na naman ang eleksyon. Paano pagka sumobra ng mga 1,000 yung bilang ng makina tapos yung nangyari doon sa tarahan kulang ng 1,000, 'di ba? Makukompromiso ang eleksyon. Kaya ayaw talaga nila magkaroon ng tawag dito ng hybrid election. Yun lang naman kadahilanan diyan. Pero tayo, yung talaga sinusulong natin. Kung talagang pinipilit nyo yung yung automated election, dapat susugan natin ng tarahan yung manual election. Magkaroon tayo ng may panghahawakan yung mga kababayan natin. Halimbawa, binoto ko. Yan si Congressman Rodante Marcoleta. Meron siyang itinalagang watcher doon. Doon sa prosinto.
Pagka binasa, nandun ang pangalan ni Marcoleta at hindi binanggit noong bumaba siya doon sa mga pangalan, magkakaroon ng problema. 'Di ba? Magsasalita yung watcher ni Kong Dante. Teka, ba't di mo binasa? Nandiyan yung pangalan ni Dante Marcoleta. Doon sa makina, meron ba tayong ganon? Pwede ba natin sabihin doon sa makina? Teka, ba't hindi mo binasa? Ano ni Congressman Dante? Yun ang problema dyan sa automated election na yan. Kaya kailanman, hindi ho tayo magtitiwala dyan. Boboto tayo. Dahil kailangan. Pero tiwala. Wala ho tayong tiwala dyan. Sa totoo lang, wala ho tayong tiwala dyan. Diyan sa ano na yan, diyan sa mga makina. Maraming bansa sa iba't ibang dako ng daigdig na sinubukan nila yung automated na yan, kalaunan, bumalik ho sila doon sa manual election. Kasi nga naman, sinong watcher doon sa loob ng makina? Yung mga code na ilinagay doon ng kung sino man naglagay doon, yung, di ba? Hindi ho tayo nakakasigurado dyan. Iba pa rin yung merong watcher. Nandyan yung bata nitong halimbawa, merong isang representante ang PDP laban sa kada 1%, di ba? Teka, babasahin. Nandito alyansa, nandito yung mga taga-independent, nandito si PDP laban. Babasahin niya isa-isa. Teka, ba't di mo sinama si Marcoleta? Isang tara yan si Marcoleta. Di ba dapat ganon? Sa makina, wala. Pagka yan, pinasok mo, kinain niya, linabas niya resibo. Oo, sa resibo, nakita mo pangalan ni Marcoleta. Pero sigurado ka bang binilang yan doon sa pangalan ni Marcoleta? Hindi. Hindi ho tayo magkakatiwala sa mga makina na yan. Computer ho yan. Computer ho yan. Ewan ko ba? Bakit tayo umabot sa ganito? Ang ganda na ng panukala noon pa man, magkaroon tayo ng hybrid election. Ipinagpilitan niyang fully automated na yan. Walang kwenta sa totoo. So, nagpapasalamat po tayo dahil hinighlight po yung ganitong klase na maaaring bumoto ang mga kababayan natin ng ganito. Pero, again, wag naman pong parang drawing. Wag naman pong maglalagay tayo ng star. Ang ating po shading, ang bilis naman pong i-shade. Bakit magpapaka-effort tayo maglagay po ng star? O kaya maglalagay tayo ng gano'n na pagkakapal-kapal. Yan lang naman po ang bili natin. At least yun po yung na-highlight kahapon. Pero again, ang boto ay 12 pa rin, hindi po 14. Hindi po nag-overvote pagkatapos ay binilang ang boto. Nagtataka lang po kami. Alam niyo po kung bakit? Tinitingnan po namin yung picture ng mismong balota na nalagay kahapon sa social media. Nakalagay po ngayon doon, bawal mag-comment. Hindi po mag-comment. Tingnan niyo po. Meron po siyang hindi makakapag... George, simple lang yan. Yung gusto ng mga kababayan natin na ikabubuti naman ng ating eleksyon, makinig na lang kayo kagaya nung pagbunot diyan sa mga makina yan sa internet. Isa na yon sa mga request. Ikasasama ba yun ng ating eleksyon? Hindi, ikabubuti yun. Dahil yung mga eksperto sa mga computer, magkakaroon sila ng peace of mind na hindi, tama, binunot binunot yung mga makina sa internet. Hindi basta-basta magkakaroon ng insidente ng dayaan dahil konektado sa internet. Yung mga, yung mga makina na yan. Pakinggan nyo na lang. Ngayon, pagka sinabi ng mga kababayan natin na magkaroon ng hybrid election, magkaroon ng bilangan, wala naman ng problema eh. Di naman kayo magbabayad sa mga watcher. Mga yan, mga sa politiko yan, yung mga tumatakbo. Karangalan ho nilang magbayad para sigurado lamang na mabilang, magkaroon ng hustisya yung mga botante na talagang pinaghirapan nilang ikampanya yung mga kandidato nila. Huwag niyong isipin yun. Ang importante dito, mabilang na mabuti ang bawat boto ng bawat isang Pilipino. Yun nung atin dito. Pag-comment ang kahit na sino doon sa picture. Nagtataka po kami, bakit hindi pwede mag-comment doon sa picture na yan? So ito po iiwanan ko mamaya sa inyo para po kayo mismo picturean nyo. Malagay natin sa social media at pwede mag-comment. Makikita nyo po na talagang hindi binilang yung 2 square. Bakit mo bibilangin kung nasa labas ng bilog? Ang usapan at ang instruction, mag-shade ka sa loob ng bilog. So, yan lang naman po, para po hindi kumalat yung misinformation, Ma'am Itchu. Na una, Brad, walang kumakalat. Walang kumakalat. Ang problema nga dito, PPCR yun. Sinadya niyang mag-overvote, pero binasa pa rin. Yun ang
Sa bagay, ang ano na yan, yung sistema natin na yan, perfecto, walang pagkakamali. Sa overseas voting, sa online voting, ha, hindi nila binoto si Soto, hindi nila binoto si Lacson, doon sa resibo naglabasan. Perfecto yung ano nyo na yan. Anong to ko, encrypted. Visit na encrypted na yan. Ang election daw May 10. Hindi na po May 12 kasi daw sobrang init ng May 12. So yan po, fake news po yan. Number 2, dapat daw lahat magdadala ng national ID. Fake news po yun. Sumasa po kayo sa mga susunod na araw pa. Ang dami pang lalabas na misinformation, disinformation na Quezon Hodang nanalo na si ganito, nanalo na sa ganyan. Bilang panghuli po, hindi po ba may naarestong 3 ng isang araw? Ngayon po, nagsampahan na po sila ng kasong usurpation at falsification at nadala na po sila sa piskalya. Sinasabi namin, we are very much willing na mag-extend ng hand of peace sa 3 ito. Sabihin lang nila sino ang mga nasa likod nila. Ano ang involved, ano ang talagang pakay nila doon sa lugar. Sapagkat hindi kami naniniwalang nagpa-picture lang sila doon sa mga ACM namin. At bakit kinakailang gumamit sila ng mga logong nakadikit ng COMELEC sa mga sasakyan po nila. Yung ID nila, peking-peke po yun. Wala po kaming ganong klaseng ID. At wala rin po kaming task force. Kontrabigay. Committee po yun. Hindi po task force. At hindi rin po si Commissioner Amy Ferolino ang head ng committee. Si Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda. Para lang po maliwanag, gagawa na rin lang naman ng pamimeke at pag-misrepresent. Hindi pa sinigurado at inayos. So yung po mga kadahilanan nila, hindi po namin yon tinatanggap at kakailanganin namin na mas malalim pang investigasyon tungkol sa bagay na ito. Doon ako magte-take off, Chairman, ha? When you say you are willing to extend the hands, does it mean you are willing to accept them into the witness protection program? Definitely po. Kung malalaman natin kung sino ang principal, ano talaga ang pakay. Kung ang pakay ay magbenta, halimbawa ng mismong pagdadagdag ng boto kuno o pagmamaniubra ng eleksyon, sino ang mga nasa likod? Sino ang nagpagawa? Sino ang politiko na nag-hire kung sakasakali mang meron? Impossible po na gusto lang magpa-picture ng makina. Yung palang gusto nila palang magpa-picture ng makina, di sana sinama ko na lang sila sa COMELEC main office. Hindi po yun basta gusto magpa-picture sapagkat may peke na papel, may peke na ID, may peke na mga logo po ng COMELEC na naka-sticker na decal na nandyan po sa mga sasakyan nila. Therefore, meron silang pakay doon po sa isang municipality sa Santa Cruz, sa Laguna. To preserve your witness, sir, nasaan na itong 3 na to? Where are they detained? Sa Laguna po sila at nakasuhan na rin po kaagad sila. And of course, siyempre po, available naman po yung offense. But again, na-bail na sila. Opo, baka po ngayong araw nito, pero kami po ay hindi papayag na okay, wala pong problema, makakalaya sila dahil sa piyansa. Pero hindi po kami papayag na mawala na lang basta-basta yung kaso na ganyan. Sapagkat katulad ng 3 nahuli rin, dyan po sa Enrile, Cagayan, na kung saan naglalako, sinasabing kaya nila maniubre ng eleksyon sa pamamagitan ng mga IT expertise nila, ito po ay gusto naming itulad sa ganong klase na effort din to undermine the integrity of our election. Can you just brush up what happened in Enrile, Cagayan? Ganon din po, may nahuli na isang grupo ng mga IT expert daw sila kuno, 2 beses nang bumalik noong 2019, bumalik sila doon sa natalong mayor, sinabi nila na binebenta nila for parang 90 million pesos na kaya daw panalunin. Hindi tinanggap ng kandidato sa mayor, natalo yung mayor. This time, bumalik uli sa kanya kasi sinasabi pumunta raw sila sa kabilang side dahil hindi siya pumayag. This time, naghahingi pa rin ng 90 million, nagpapa-advance. 90 million? Opo, nagpapa-advance ng 5 million pesos at kaya daw nilang gawa ng paraan. Buti na lang, itong kandidato ay sumangguni sa CIDG, na aresto sila at yun na nga, lumalabas talaga, lahat sila ay bogus, lahat sila ay mga nanloloko. Yan po. Bogus? Nanloloko? Nakananto ko Sa ano ho talaga, sa pagka nagkaroon ng mga ganyang klaseng insidente na yung mga rumor lang na yan, magkakaroon ng hacking, magkakaroon ng dayan. Imbis na isang tabi nyo, dapat masiyasatin nyo, mas pag-igihin nyo ang seguridad ng 2025 midterm election.
kagaya nung kay Attorney Respicio, imbis na sagutin na lang yung pagbigyan na lang yung hiling ng ating mga kababayan na bunutin sa internet, ikinasuhan pa, sinampahan pa ng kung ano-anong disbarment case. Ganun ho bang pagtungon sa pagbibigay lamang na sa hisyon dito sa COMELEC para mapaganda ang ating election? Yun ang magiging sagot ng ating COMELEC George Garcia, di ba? COMELEC Chairman George Garcia. Kaya hindi ho tayo nagtataka kung bakit ngayong mga panahon na to wala hong tiwala ang ating mga kababayan dito sa COMELEC na to. Kahit na bumoto sila dahil kailangan nilang bumoto. Obligasyon mo yun bilang isang Pilipino na ibigay yung iyong napakasagradong boto doon sa mga kandidato na naniniwala ka na maghahatid ng tunay na pagbabago. It doesn't matter kung yan ay kaalyado ni Tatay Digong, taga-suporta ni Tatay. Wala tayong pakialam dyan. Lumabas ho kayo at bumoto kayo. Pero mas maganda kung iboto nyo itong mga kandidato na to. Yun ang importante dito. Po yung sinasabi natin. Ngayong mga araw at panahon na to, naglipa na ang mga ganyan. Naglipa na ang mga ganyan. And therefore, madami po magsasabi. Alam nyo ba, may narinig pa ako. Kaya si Hodang meron daw tinatawag na ghost server. Sa ghost server at kinakailangan yung mga politiko pwede raw mag-enroll sa ghost server na yan para sila ay matulungan sa kanila pong pagtakbo at mananalo. Wala na, hindi na kayo ng ghost server. Pagkakaibigan mo yung mga matataas na opisyal ng pamahalaan, pagka medyo malapit-lapit ka kay Coca, sigurado, 100%. Hindi na tayo dito sa PH Update. Kaya gusto ko natin, landslide ang pagkapanalo ng ating mga kandidato. Para talagang hindi nila basta-basta madadaya ang susunod na eleksyon. Kasi inuumpisahan nila yung mind conditioning dyan sa mga survey. Diba? Kahit na malakas yung mga kandidato natin, gusto ng ating mga kababayan na manalo yung mga 10 kandidato ni dating Pangulo, dinadaan tayo doon sa mga bogus na, yun talaga, literal na bogus na survey. Isang survey lang pinaniniwalaan ko ngayong mga panahon na to, yung sa Publicus. Pagka dyan sa Publicus, pumasok yung mga kandidato, hindi pumasok yung mga kandidato, itong mga Duterte na to, naniniwala tayo hindi pumasok. Kasi dyan walang bias yan. Hindi basta-basta pwedeng bayaran yung mga yan. Yan dyan sa Publicus. Pero yung Palsya, yung social weather station yan. Pag nyo paniwalaan yan. Pag naglabas ng survey, yung Publicus, approve sa atin yan. So always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Dito na unang tatapusin ang ating reaction video. Mag-ingat po kayong lahat. Malapit na. Ilang araw na lang. Tulong-tulong tayo para may panalo ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malinat ng Pilipinas.